Hi guys, good morning. Sixth day ng display natin dito sa SM North EDSA The Block. Malikabok na naman. Kahapon lang nilinis natin to. Bali dito, last day ko ngayon dito. Kasi bukas, duty ako sa showroom. Kaya wala tayo dito bukas, last day. Ingres. Showroom duty naman tayo. Doon naman tayo naka-vlog ako. Yan, mag-hi ka, naka-vlog ako. naka-vlog ako. Prepare yung mga yan. Oo. Yan. Ayayaman niya mo yan, may PC talaga yun. Oo naman, kasi sa kanila yung dealer. May pinag-usapan namin yung dealer. Sana maraming mga mako-close kaming mga ngayon, customer. Kasi bukas sa showroom na kasi ako eh. Kaya ganun. Di ba guys? Ito, yung black naman. Ito kasi hindi abot yung baka Jess eh. Yung windshield. Di ba abot? Hindi, ito yung gagamitin dyan pag yung sa taas. Ito. Ako na. Salamin. Oo, ito na. Siyempre, kailangan malinis to, premium unit to eh. Tapos madumi. Ay, pangit naman tignan. Kahapon, grabe yung dumi nito. Alikabok eh. Kasi pag gabi kasi may gumagawa. Ay lang naman po. Wala eh. Bali, mga bata pa kami. Yan, wake up na, di ba? Wintab na. Okay na. Goods na. Okay na, goods na. Yan, mag-alcohol tayo. Siyempre. So, dyan, may mga sports na naalala ko kami. Ano namin sa... Yun ay guys, kakugtong lang to yung vlog natin kahapon. Kahapon kasi medyo busy tayo na ngayon. Dito muna tayo mag-duty. Last day pala yung display namin ng M8 dun sa North EDSA. Ngayon, bali full out na yun. Yung unit, kung gusto nyong makita, dito na sa office, dito sa Quezon Avenue sa showroom ng JC. Yun lang, masishare ko lang kasi may client kasi ako doon. Ano bang cost, bakit hindi na-approve sa auto loan ang isang applicant, mga bagong mag-apply. Unang-una, i-consider natin para pre-approve tayo sa bank loans is maganda yung flow ng pera natin sa bangko. Yung kasi unang tinitignan nila, ang karamihan kasi ng bangko ngayon is system generated na sila. Once na in-input yung ang pangalan nyo dun sa system, lalabas na dun kung pre-approve tayo or hindi. Ngayon, kung hindi tayo pasok sa pre-approval ng mga bangko like sa BPI, dun napapasok yung mga attachment na pinapasa natin like yung mga business permit, yan, COE kung employed kayo, tapos bank statement, importante yun kasi dun makikita yung flow ng pera nyo sa bangko. Yun. Pag yun, okay yun, kumpleto tayo lahat. Business permit, bank statement na okay yung flow. Ngayon naman kung hindi okay yung flow, at least meron tayong mga supporting documents or mga transactions. Yun, okay yun. Approve na tayo.
ano naman ang dahilan? Ang tanong, ano naman dahilan bakit nadi-decline yung mga kliyente? Katulad yan, sa dami kong application nadi-decline sila. Dahil, una, meron silang unsettled card. Credit card na hindi nabayaran man siya or ano, yung mga outdated, yung mga ano yan, yung mga payment. Hindi nasusunod yung due date. Yun guys. Kaya, minsan, doon sa system pa lang, lalabas na kagad yung sa SIMA po, kaya back. Sa Bankers Association of the Philippines, doon kasi nilalagay yung mga credit natin. Hindi lang sa bangko yun, yung mga utang natin. Pati kung may mga home credit kayo, unsettled, ayun, kasama yun doon. Kasama sila. Tapos, isa pa, replibin, ibig sabihin, nahatakan kayo kung may mga loans kayo previously na car loan, nahatak, hindi natin nabayaran. Yun yung i-avoid natin guys. Kung kayang gawa ng paraan, kung may mga car loan kayo at hindi na nababayaran ng 3 months at may letter na dumating sa inyo, baka gawa nyo ng paraan kung pwede nyo ipasalo sa mga kaibigan, yung mga kakilala, yun, baka pwede kayo matulungan. Huwag nyo lang gagawin na katulad yung ibang ginagawa na ibinibenta nila sa ibang tao na hindi kilala. Kasi risky yun sa part nyo. At the same time, kasi nga hindi nyo kilala, hindi nyo alam kung binabayaran nyo o hindi, pangalan nyo pa rin kasi yun nakaano sa bangko, nasisira kayo. Marami kasi ngayong kalokohan pagdating sa mga transfer ng mga ano, ownerships. Yun. Kaya yun guys, yun yung mga inaano natin. Ngayon kung sakali naman gusto nyo talaga, hindi naman, kasi yung ibang kliyente kasi hindi aware sa mga ganun sitwasyon. Okay lang kasi nga may sheriff na pumunta sa inyo. Kunwari, sinabi sa kanila na, ma'am, kailangan namin kunin yung unit nyo dahil hindi natin nabayaran ng 3 buwan. Yun naman po, tapos sasabihin kasi nila yan yun naman po is nasa office lang namin, naka-hold lang yung unit nyo. Ngayon kung gusto nyo kunin is pwede kayo pumunta sa office para i-settle yung balance. Hindi na mangyayari yun guys, tandaan nyo yan. Once na nahatak na sa inyo yan, wala nang options kahit punta kayo doon at nabayaran nyo, i-settle nyo yun. Hindi nyo rin na makukuha yun once na nakuha na nila yung unit nyo. Kaya yung sabi ko, pwede nyo gawin pa ng paraan. Gawin nyo ng paraan para masettle yun na hindi nila mahatak sa inyo. Kasi once na nahatak na sa inyo yan, wala na. Hindi nyo na makukuha talaga. Tapos, ang ano pa dyan, isa pa, yung mga hindi natin na-approve. Yun, sakali, yung ano nyo naman, yung salary nyo hindi abot sa sa capacity. Pag naglo-loan kasi tayo, ang i-compute nyo dyan, at least 30% dun sa monthly income nyo, pasok dun sa monthly ng sasakyan na kukunin nyo. Kung sakali, 26,000 yung monthly nyo sa sasakyan na kukunin nyo, at least meron kayong 70,000 na monthly income para pag-check sa bank, sa credit, pasok siya. So yung 70%, ano yan, expenses nyo yun yung mga babayaran nyo, yung utility bills, mga pagkain, mga ganyan, yun kasi yung isinisave ng bangko. Tapos yung 30% doon sa salary mo, doon naman papasok yung monthly para sa sasakyan, para safe kayo, hindi kayo mahirapan pag nag-monthly. Naiwasan din natin yung mga ganyan, yung mga hindi nababayaran tapos nahatak lang yun. Ngayon kung may pera naman kayo para hindi kayo mahirap dun sa mag-monthly, pwede kayong mag-higher down payment para bumaba yung monthly nyo pag sa in-house. Yun lang guys, yun lang yung mai-share ko ngayong araw para hindi po kayo nahirapan. Kasi minsan kasi nasisilaw tayo sa mababa yung down payment, mababa yung ganito ganyan, offer dito, offer doon. Minsan kasi guys, nasisilaw tayo sa ganun Ang daming freebies na nakalagay, lalo sa online, ang dami nakalagay dyan. Freebies ganito, ganyan, ganun. Tapos ganito lang yung down payment, zero down payment, ganyan. Pero tignan mo yung monthly, ang taas
ang taas ng monthly, di ba? Mas maganda pa rin kung zero down payment yan, mag-allocate ka yung may down payment para at least yung monthly mo is bababa. Marami mga offer ngayon online. Tapos tingnan nyo lang maigi kung legit or hindi yung nakapost. Mas maganda pa rin kung nag-inquire ka sa online. Mas maganda pa rin guys kung pupunta pa rin kayo sa showroom, sa office para makita at saka makausap nyo in person yung agent or sales associate na makausap niyo siya. Mas maganda kasi kung makausap niyo bago kayo makipag-deal. Kasi marami na ngayon sa online di ba? Lipanan na yan. Kahit pag-type mo lang yung promo na ganito, lalabas na kaagad yung ganyan. Nawala na kasi yung yung nature ng pupunta ka kakanvas sa showroom. Kahit dito, kamdam namin wala nang pumapasok na showroom namin. Walang pumupunta. Kasi nga, online na eh. Pero the best pa rin na nyo, mag-canvas ka sa online, pero bago ka makapag-deal, puntahan mo pa rin sa showroom. Makita yung actual unit. Yun guys, maraming salamat. At sana meron akong na-share sa inyo na magandang idea kung ano ba yung dahilan bakit hindi na-approve at saka ano ang pwedeng gawin para ma-approve sa car loan natin. Yan guys, maraming salamat at putulin ko hanggang dito na lang. Tapos next videos na lang natin ulit para sa mga additional na tips kung paano tayo mag-loan or mag-process tsaka mamili ng mga dapat na sasakyan. Yan, maraming salamat at hanggang dito na lang. Mabuhay kayong lahat. Bye-bye.